bakit marami sa ating mga Pilipino ang gusto pang bumalik sa ibang bansa. Okay guys, tapusin mong panoorin tong video na to guys dahil para sa iyo ang video na to. Okay guys, kung isa ka mang OFW guys o ex-abroad ka man o dating OFW guys o gusto mong magbabalak mag-abroad guys. Okay guys, tapusin mong panoorin tong video na to guys dahil para sa iyo ang video na to guys. Okay guys. Kung nga pala si Diosdado Alaman guys, dating OFW ngayon nandito na sa Zamboanga or sa Pilipinas guys. Buhay probinsya na naman guys. Yun nga guys, problema sa ating mga OFW guys, yung ano guys, yung bumabalik pa rin sa ibang bansa guys. Gaya po ngayon may plano pa rin bumalik guys dahil po yan sa okay guys. Bago natin simulan yung topic guys, ikwento ko muna sa inyo guys yung aking munting kwento guys sa pagiging OFW. Okay guys, andito tayo ngayon sa probinsya guys, sa Malala probinsya. Okay, ito guys oh. Andito tayo ngayon sa bahay ko guys, sa aking munting paupahan. Kunti lang. Okay guys. Dati guys, nag-abroad ako guys. Unang abroad ko guys, yung sinabi ko dati guys sa Punti guys. Yun nga guys, bakit bumabalik pa rin ako guys sa ibang bansa guys dahil yung unang punta ko guys, siyempre yung pera hindi mo na mismanagement ka sa sa pera or sa ipon mo. Gaya ako dati na mismanagement ako, hanggang ngayon mayroon pa rin pagka-mismanagement sa pag-handle ng munti lang na munting ipon o kapirahan guys. Kailangan matuto tayo sa pag-management guys. Meron ako yung videos baba guys. Ano na rin yan siya guys, kumbaga parang in general na rin siya guys sa pag-iipon, pag-manage rin. Mayroon din dyan, may topic sa pag-manage din. Yun po yun guys. Siyempre bumabalik pa ako guys, gaya ng pumunta ako ng Brunei, yun ang abroad ko. Napunta sa Pundar, napunta sa, siyempre hindi man natin iwasan magkasakit yung pamilya natin o magkakaproblema. Hindi natin iwasan yan guys, kaya minsan talaga maubos din talaga. Pangalawang abroad ko guys sa Punti guys, hindi rin ako nakaano doon guys, hindi rin ako nakaipon kasi gawa ng padala rin, mayroong pinupundar na konti at saka padala rin sa pamilya kasi ako guys, priority ko guys bukod sa pag-iipon yung Panginoon. Siyempre yun yung priority natin. Kahit ako linggo-linggo guys, kahit makasalanan ako guys, siyempre huwag natin kalimutang magdasal sa Panginoon tayo mga OFW or sino man tayo kahit hindi tayo OFW, kasi bigay sa atin lahat kung ano mang naakanta natin, bigay sa atin ng Panginoon yan, kung ano mang naabot natin ngayon. Kaya kailangan natin magpasalamat, magsimba pag may time. Kaya tayong mga tao dito sa mundo guys. Yun nga yun guys, pangatlo kong abroad guys, kasi tatlong visa ko nag-abroad guys, naman tatlong bansa ang napupuntahan ko. Pangatlo dun sa sa Guam guys. Okay naman din guys. Kaya nga sinasabi ko dati guys, pag mag-abroad ka or lumabas ka dito sa Pilipinas, kailangan mo guys, kailangan mong isipin natin ang 10 times yung sahod na kasi kung sapat o kasya. Kasi minsan kung punta yung iba lumabas, basta grab na lang ng grab, pagdating ng wala na rin naipon, bumabalik hanggang until 60. Nakagaya ko bata, hindi man sabihing bata guys, nasa 41 ako guys, 41 na ako. Pero ang limit ko guys sa pag-abroad ko, siguro kung abutin pa man ng Panginoon na makalusog pa ako, awang Panginoon, abot pa ako ng mga 55, mga hanggang 55 nga ganyan. Gusto kong mag-abroad. Tapos pahinga na yun guys, mga ganun. Kasi nga, mahirap talaga guys. Kung kagaya mo ako na walang pinag-aralan, ako wala akong pinag-aralan, wala akong natapos, na talagang nagkayod lang din talaga. Tatrabaho lang ng kahit ano nung pinapasukan. Buti ako ngayon, nagiging heavy equipment operator din, medyo magaan. Gaya din ng mga kapatid ko rin guys, yung mga una kong kapatid, na rin kami, nahawa-hawa sa papa namin na chief mechanic yung papa namin. Shout out sa papa na si Diyos Alaman, isang chief mechanic sa sa heavy equipment operator. Kaya nahawa din kami dan sa niya, sa impact sa kanyang sa skills niya na pagiging operator. Siyempre sa mga kapatid ko rin na rin ako sa kanila, na influencer rin ako sa kanila. Yun po yun guys. Yung sa Guam ako guys, okay namang sahod guys. Talagang ko kasi maganda yung sahod dun. Magandang sahod ng Guam, basta US territory, okay naman siya. Kaya bago tayo kung malakas ang loob mo, piliin mo yung bansa na medyo okay. Kasi kung malakas ang loob mo, hindi pa okay, hihina ang loob mo, gawa na sa sahod.
Hihina ang loob mo guys. Kahit malakas ang loob mo tapos hindi maganda yung man lang yung bansa na pupuntahan mo, pero yung sahod hindi ka masaya. Hindi ka satisfied sa ano mo, hindi ka satisfied sa sahod mo kahit maganda pa yung napupuntahan mo na bansa. Kailangan ano sila, kumbaga halos ano sila, pareho sila na medyo okay na bansa at saka medyo okay na sahod. Kasi hindi biro mga ibang bansa guys. Alam nyo naman yan guys, hindi biro tayo mga ibang bansa kasi malayo sa pamilya. Yung iba nga nagpapakamatay, tumalon sa building, homesick na masyado, saka walang naipon, nalalaman nila yung asawa nila nagloko dito sa Pilipinas, kaya yung iba talagang nabubang, halos napapraning. Kaya mahirap din talaga, layo ka sa pamilya mo guys. Yun po yun guys, kaya tayo mga OFW, talagang pag-isipan natin yung medyo sahod nga medyo okay naman, para marami tayong matulungan guys. Dahil ano guys talagang kailangan natin na pag-isipan talaga yun guys, yung bansa na pupuntahan natin. Okay guys, simulan natin yung topic natin guys. Yung ano guys, yung bakit pabalik-balik tayo bakit bumabalik tayo sa ibang bansa guys. Yun po yun guys. Okay guys, yun po yun guys. Minsan ay naubos yung ipon. Nakagaya ko naubos yung ipon, yun nga yung totoo. Siyempre hindi mo na naiwasan tumulong lahat ganyan. At saka minsan may emergency. Minsan may pa tayo, yung iba mayroon pa rin nakagaya ko na mayroon pa rin gustong mayroon pang gustong ipupundar, o mayroon pang gustong makukuha, mayroon pang gustong maabot ba guys, para sa pamilya, gusto makatulong. Kaya yung iba gustong bumalik pa sa ibang bansa gaya ko. At saka siguro sa kahirapan na rin sa Pilipinas natin, kung hindi ka professional dito ay mahirap mag-apply ng trabaho na kagaya ko. Kaya yung kagaya ko rin, yung iba gusto pang bumalik sa ibang bansa. Okay guys, pinaniwalaan ko guys, base sa paniniwalaan ko guys, kailangan para hindi tayo para hindi tayo palaging mga ibang bansa, kailangan natin mag-ipon, kailangan natin kailangan natin mag-invest sa sarili natin kung una, at saka mag-invest tayo ng ng munting negosyo. Kailangan tayo rin mag hands up. Pwede naman tayong magnegosyo kahit nasa ibang bansa paunti-unti hanap tayo ng paraan, kasi nga mayroon din tayong tayong mga FW, dugong entrepreneur. Ibig sabihin ng dugong entrepreneur guys, yung mga risk guys na hindi mo pa nakikita, yung opportunity pero maraming risk, kumbaga maraming tinik. Ganon din sa ibang bansa. Ang ibang bansa, hindi natin nakikita kung maganda o hindi. Marami pala yung mga balakid dyan o tinik. Hindi natin makikita yan na yun nga yung ikatitisod natin. Kaya tayo entrepreneur din tayo, mag-isip tayo mga FW. Kaya maging creative tayo. Maging creative at saka creation ba. Ganun guys. Yun po yung kalaban natin guys, yung yun po yung kalaban natin dito guys, yung bumabalik balik pa tayo sa ibang bansa dahil nga sa guys, yung pera o may mga pangailangan pa nauubos yung natin budget, o mayroon pa tayong gustong matulungan. Kaya yun po yung ko guys, yung pag-iipon po guys. Okay guys, samahan niyo ako sa aking mga sunod na samahan niyo ako sa aking mga sunod na video guys, para mayroon pa tayong marami pa tayong ikukwento guys sa topic. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, please like and share, o i-comment mo lang sa baba para ma-notify ka sa mga bago na nating upload guys, sa mga bago na nating video guys. Kasi magbi-video pa tayo, pang-pitong video ito pang-pito ba? O pang-pito to guys. Okay guys, huwag kang mag-alala guys kung bumabalik ka pa ngayon, kagaya ko na gusto pang bumalik sa ibang bansa, dahil makakabalik ka guys. Magdasal ka lang sa Panginoon, at saka alagaan mo lang yung yung kalusugan at health. Kasi sa medical, kung anhin mo naman yung kung bagsak ka sa medical, kailangan yung health mo malusog. Kailangan malusog yung health natin guys. Anhin mo naman yung health natin, kung hindi na malusog, bagsak pa rin tayo sa medical. Kaya ang maganda guys, para sa akin lang guys, maganda kailangan natin mag-ipon. Kung may investment, siyempre pwede man tayo magnegosyo sa ibang bansa ng dahan-dahan. Okay, ipunin natin yung pera natin, huwag ibigay sa mga scammer. Huwag ibigay sa mga scammer guys, sa mga mga nagpa-franchise. Okay, huwag yung ibigay diyan, dahil sila lang yung mayaman sa franchise. Na dapat tayo ang ipa-franchise yung mga talent natin, or mga kini-create natin ng mga serbisyo o produkto ba yan, kung mayroon tayo. Ganun tayo guys, entrepreneur tayo, mag-isip din dahil entrepreneur tayo guys. Kailangan natin mag-ipon, huwag ipadala lahat. May topic ako diyan guys baba guys, scroll mo lang down sa pagpadala lahat, mayroon ako dyan. Huwag mo ipadala lahat, quarterly ka dapat, katapusan ka dapat magpadala sa iyong pamilya. Huwag lingguhan, kasi mabilis ang pera guys, yung labas ng pera, yung cash flow, yung labas ng pera mabilis.
Okay guys, kagandahan guys, kung mag-iipon ka guys, siyempre magtira ka sa sarili mo. Pagdating ng emergency guys, mayroon kang may manudukot ka o mayroon kang mga investment na mayroon kang madudukot guys. Kaya kailangan natin mag-ipon din. Huwag ibigay sa iba, tandaan guys, na mag-ipon ka sa sarili mo, ilagay mo sa bangko, huwag mong sabihin sa iba. Kasi pang ano mo yan mayroon kang bibilhin, mayroon kang tatayo, mayroon kang gustong gawin, mayroon kang naitabi guys. Okay guys, siya nga pala guys, ang trabaho ko sa abroad guys, yung dati guys na sinasabi ko guys, isang heavy equipment operator guys. Kung ikaw guys ay isang operator, ka sa ating group guys, mayroon akong group sa taas guys, sa HC Operator Malupit Group. Mayroon akong group diyan guys na para sa ating mga operator dito sa buong Pilipinas guys, share ng mga knowledge, share ng mga equipment para matututo yung iba guys sa gusto magiging operator, gusto magtrabaho na trabaho nila pagiging operator. May experience guys na malupit na experience, pwede yan. Mayroon akong link sa taas guys sa malulupit na experience yan guys sa HA Malupit Group. Mayroon tayong group diyan guys. Lapagan ng mga diyan, sinong gusto maglapag guys, para maraming matututo yung iba guys. Para po sa inyong lahat yan, di yun para sa akin yung guys, yung diyan, yung group guys. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, please follow, like and share, comment sa baba para malalaman ko, para ma-notify ka natin sa bago nating upload guys. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Okay guys, sabi ng Panginoon guys, Lucas 16:10, sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang madaya sa maliit na bagay ay madaya din sa malaking bagay. Okay guys, hanggang dito na yung video natin guys. Salamat sa panonood. See you my next video guys. I love you guys.